Sa isang kisap mata 10 taon na ang lumipas mula nang mapuksa si Demon Emperor Jinaihi. Umabot na si Hanju sa ikalawang level ng Mahayana Realm at ang Six Paths of Reincarnation technique niya ay umabot na rin sa ikasyam na level ng Great Completion pero sa pagkakataong ito wala siyang bagong divine ability na naunawaan pero malaki naman ang itinaas ng bilis ng kanyang cultivation at pwede na siyang sumipsip ng essence ng araw at buwan mula sa itaas at kunin ang spiritual energy ng Netherworld mula sa ibaba. Dati nang maunawaan ni Hanju ang ikawalong level ng Six Paths of Reincarnation technique ay natutunan niya ang divine ability na Reincarnation Gate at sa gate na ito ay pwede siyang pumasok sa Netherworld at sumipsip ng mga kaluluwa papunta sa Six Paths of Reincarnation. Noon dahil mahina pa ang kanyang cultivation level ay hindi siya naglakas loob na basta na lang pumasok pero ngayon na umabot na sa Great Completion ng Six Paths of Reincarnation technique at Mahayana Realm level na rin siya ay nagpasya siyang pumunta sa Netherworld para silipin ito. Sa umpisa puro maitim na ulap lang ang nakita niya at halos wala siyang makita, pero kalaunan napunta si Hanju sa isang napakakakaibang dagat ng mga bulaklak, na siyang maalamat na Sea of Netherworld Flowers. Sa pampang ng dagat ng bulaklak ay napakaraming tulay na tila lumulutang, at ang itim na tubig sa ilalim ng kanyang paa ay lalo lang siyang kinabahan. Ipinakalat niya ang kanyang spiritual sense pero wala siyang naramdamang kahit ano sa paligid pero totoo ngang may tubig sa ilalim ng kanyang paa at tila napaka-espesyal ng tubig na yun kasi sa sandaling damay kitang spiritual sense niya roon ay agad itong naglaho kaya sabi niya na itong tubig ba na kayang sum-iron ng spiritual sense ay ang alamat na Yellow Springs Water. Nasanay si Hanju na damhin ang lawak ng espasyo gamit ang spiritual sense pero dahil magulo at paikat-ikot ang mga tulay sa ere ay sandali siyang nawalan ng direksyon. Sa oras na yun may ilang kaluluwang dumaan sa kanya, at may liwanag na sumilip sa dulo ng isa sa mga lumulutang na tulay kaya nagpa siya si Hanju na sundan ang mga kaluluwang yun para tingnan kung saan sila pupunta. Pagkaraan ng ilang lakad nakita ni Hanju ang isang tulay na nababalot ng makapal na hamog, at may maliit na pwesto roon at may taong namamahagi ng mangkok ng sabaw sa mga kaluluwa at maayos ang pila ng mga kaluluwa sa harap niya. Kinuha nila ang mangkok, ininom yon ng isang lagukan. Tapos tumuntong sila sa tulay, at nawala sa hangin sa itaas ng tulay kaya natigilan si Hanju. Tiningnan niya ang karatula sa unahan ng tulay at nakasulat ang Bridge of Helplessness Soup of Oblivion, kaya sabi niya na ayoko munang ma-reincarnate kaya mas mabuting umalis na ako agad. Paglingon pa lang ni Hanju para tumalikod ay napako agad siya sa kinatatayuan niya dahil sa isang nakakatakot na pressure. Nang maisip niyang umatras bago dumaan sa cycle ng buhay at kamatayan ay may matandang boses na umalingaw-ngaw sa likuran niya. Si Mengpo ay isang makapangyarihang nilalang sa Netherworld at siguradong hindi pwedeng balewalain. Sa harap ng pressure na yun ay napalingon si Hanju sa likod, at nakita niya ang isang nakakatakot na figura na parang higanti ang taas na humahablat sa kanya. Agad na isinagawa ni Hanju ang self-explosion ng Heavenly Puppet Mahayana Realm, para hindi masundan ng mga dakilang nilalang ng Netherworld ang Reincarnation Gate papunta sa mundo ng mga tao. Ang shockwave ng pagsabog ay nagliwanag sa buong Bridge of Helplessness at itinaboy ang mga bulaklak ng Netherworld at binaligtad ang mga lumulutang na tulay. Pero biglang itinuro ni Mengpo ang isang daliri at huminto ang shockwave, at pagkatapos ay nagsalita ulit siya at tuluyang naglaho ang self-explosion shockwave. Napatawa si Mengpo na sinabing kaya pala pinili mong sumabog agad, kasi ginamit mo ang Great Return Puppet Technique sayang-sayang talaga kasi ang nawalang divine technique na ito na nawala na sa loob ng 1,000,000 taon ay noon lang nag-iisang kayang makipagsabayan sa Great Luo sa sistema ng puppetry. Interesting ano kayang pinagmula ng binatang yon? Sa isang malakas na pagsabog ay damilat si Hanju sa loob ng innate cave dwelling at agad na isinara ang Reincarnation Gate at kinabahan niyang sinabi na sobrang tindi ng pressure na naramdaman niya. Ang Heavenly Puppet ko ay nasa antas ng Mahayana Realm pero kahit ganoon ay tuluyan pa rin itong nawasak ng madali gamit lang ang pressure. Takot na isip ni Hanju na hindi pwedeng basta nalang pasukin ang Netherworld kung malak ng kalaban ang tunay kong katawan gamit ang Heavenly Puppet. Hindi ba pwede niya akong patayin kahit nasa ibang mundo ako? Bagamat nababalutan ng yelo ang cave dwelling biglang nakaramdam si Hanju ng kakaibang init at doon ay patakbong pumasok si Enlightenment Sword. Na sinabing Master masama ito malapit nang bumagsak ang dalawang Golden Crow. Napakunot ang noo ni Hanju, at naisip na mukhang desidido talagang bumaba sa mortal world ang dalawang Golden Crow. Sa sandaling yun may ilang bahagi na ng mundo ng mga mortal ang naging sunog at tuyong lupain, kaya lahat ng cultivators mula sa iba't ibang sekta ay sama-samang nagtatrabaho para apulahin ang apoy. Kahit ang mga spiritual herbs sa secluded Immortal Mountain ay hindi kinaya ang sobrang init at nagsimulang malanta. Plano ni na Sun Chang'an yang Tiandong at iba pa na ialay ang matabang manok bilang sakripisyo sa langit dahil si manok naman talaga ang pinagmulan ng sakunang yun. Alam na alam ni Hanju na kapag nakapasok ang dalawang Golden Crow sa Mortal World ay siguradong magiging impyerno agad ang buong lugar.
Sunod-sunod ang problema kaya hirap siyang mag-cultivate ng payapa at naisip ni Hanju na ang Sky Barrier ang hadlang at hindi sila makakapasok sa Mortal World. Pero habang paulit-ulit na binabangga ito ng Golden Crow, may mga bitak na unti-unting lumitaw sa Sky Barrier, pero hindi malinaw kung galing ba yun sa lakas ng pagbangga ng Golden Crow o kung dati na talaga itong may bitak. Di nagtagal may malakas na dagandong sa langit at tuluyang nabasag ng dalawang Golden Crow ang Sky Barrier at nakapasok sa Mortal World. Kaya natakot ng husto si Manok na nanginginig kasi ang mga Golden Crow ay kumakain ng Phoenix at dahil sa bloodline suppression nila ay tuluyan ang gumuho ang mental defense ng Manok. Nagkagulo ang Mortal World at marami ang balak na mag-dehydrate na lang para mabuhay. Sa puntong yun nagatubili si Hanju kung tatargetin na lang ba niya ang dalawang Golden Crow at tapusin na ang problema. Bigla namang may lumitaw na notification ng system na nadetect ang innate destiny individual, gusto mo bang tingnan ang pinagmulan nila? Agad na pinili ni Hanju na tingnan yun at yun ay ang Divine Golden Crow na nasa ika-level 7 ng Mahayana Realm at ang mga ito ay sanggol pa lang at itinakwil sila ng angka ng Golden Crow Divine Race dahil mahina ang talento kaya ang mga batang Golden Crow na ito ay dumating sa Mortal World dahil naakit sila sa aura ng Fusang Tree at gusto nilang magpalakas at dahil may pakikialam ang Demonic Ray sa pagkakataon ng Heavens daw ay nagkaroon ng pagkakataon ng dalawang batang Golden Crow na piliting makapasok sa Mortal World. Nang mabasa ni Hanju na itinakwil sila ng Golden Crow Divine Race ay napagtanto niya ang mahalagang impormasyon. Naisip niya na dahil itinakwil sila kung gayon hindi ba ako mapapahamak sa Golden Crow Divine Race kapag pinatay ko sila, pero hindi rin sigurado kasi para sa isang Divine Race na ganoon ay napakahalaga ng pride nila kaya kapag nalaman nilang pinatay ng isang mortal ang kanilang lahi ay tiyak na magagalit sila ng husto. Hindi pwedeng patayin pero hindi rin pwedeng palayasin, kaya't sumugod na lang siya papunta sa dalawang Golden Crow, at sinabing nandito na rin lang kayo ay susubukan ko na ta. Pagkasabi noon ay inilabas ni Hanju ang 9 Dragon Demon Subduing Seal, at sa isang palad lang ay tinamaan niya ang dalawa kaya umalingaw-ngaw ang malungkot na iyak ng dalawang batang Golden Crow. Si Manok sa lupa na handa ng mamatay, ay biglang napansin na mabilis na bumaba ang temperatura. Pagtingin nito pataas nakita nitong mabilis na naglaho ang True Fire ng dalawang Golden Crow, at bumalik agad ang Sky Barrier sa orihinal nitong anyo na para bang hindi ito nabutas kanina lang. Mabilis talaga ang naging tugon ni Hanju at naiwasan ng Mortal World ang malaking sakunang yon. Bago pa makaalis si Hanju, may taong lumapit papunta sa kanya na tinanong anong nangyari sa dalawang araw na yon, pero nang makita niya si Hanju ay hindi na siya nagulat. Mahinahong sumagot si Hanju na napakiusapan ko kasi silang umalis kaya tiningnan siya ng mabuti ni Ji Xianshen at seryosong nagtanong ikaw ba ang kumilos kanina. Sumagot si Hanju na siya nga kaya tanong pa ni Ji Xianshen kung gano'n ay ikaw rin ba ang pumatay sa Demon Emperor. Ramdam ko ang sword energy kanina nakaparehas nung pumatay sa Demon Emperor at kahit inis na inis si Ji Xianshen dahil hindi niya matiis na may mas malakas sa kanya, pero kung si Hanju naman yun ay maaari niyang tanggapin kasi ayaw niyang may iba pa maliban kay Hanju ang mas malakas sa kanya. Lumapit agad si Hanju at tinakpan ang bibig nito at sinabing wag mo tong ipakalat, kasi kapag kumalat to wala na akong katahimikan sa buhay kaya sayo na lang ang titulo ng pinakamalakas sa ilalim ng langit. Nagtaka si Ji Xianshen, kasi napakagandang pagkakataon nito para sumikat kaya kung hindi ka magko-cultivate para sa pangalan ay para saan pa, kaya simpleng sagot ni Hanju na para sa walang hanggang buhay. Pagkarinig nito natahimik si Ji Xianshen habang pinanood niyang lumakad palayo si Hanju at hindi niya ito pinigilan. Pero ang tingin niya sa likod ni Hanju ay puno ng halo-halong damdamin kaya sa isip niya ang taas ng lebel ng taong ta. Biglang may pumasok na system notification kay Hanju na ang favorability ni Ji Xianshen sa iyo ay tumaas kaya ang kasalukuyang favorability ay 3 stars. Umiling si Hanju at nangiwi ng marinig yun at naisip na pati ba naman pwede pang tumaas ang favorability. Pagbalik niya sa paanan ng Fusang Tree si Merongchi ang unang nagtanong na Grandmaster kumusta, napatay mo ba ang Golden Crow, pero dahil iisa na lang ang araw sa langit ay sapat na yun para ipaliwanag ang resulta kaya humanga sila kay Hanju. Mahigpit na sabi ni Hanju na ang Golden Crow Clan ay isang sinaunang divine race kaya paano sila basta-bastang mapapatay kaya nagulat si Merongchi na tinanong isaan sila napunta. Ngumiti si Hanju at ikinaway ang manggas niya at mula roon bumagsak ang dalawang sinag ng gintong liwanag. Muling nawala sa sarili si Manok dahil sa bloodline suppression, kasi ito ay ang mga Golden Crow at itong dalawang ito ay kumakain ng Phoenix. Sa pagkakataong ito tuluyan ang natakot si Manok at nagtago ito sa likod ng Fusang Tree at hindi na naglakas loob na magpakita, pero malamig na sabi ni Hanju na matabang Manok, masanay ka na kasi mula ngayon ikaw at ang dalawang Golden Crow na ito ang magbabantay sa Fusang Tree. Nagtipon agad ang lahat para pagmasdan ng dalawang Golden Crow, at as expected sa dalawang Divine Beasts ay talagang kakaiba ang itsura nila.
Ang phoenix na may dalawang paa ay normal lang pero hindi madaling makahanap ng sisiw na may tatlong paa at doon dahil nawala na ang true fire ng dalawang golden crow ay nagsiksikan ng dalawang maliit at nanginginig na parabang kaawa-awa at nagtaka naman ang mga disipulo kung bakit pinili ni Hanju na panatilihin ang dalawang istorbo imbes na tapusin na agad sila para maiwasan ang problema sa hinaharap pero ipinaliwanag ni Hanju sa kanila na ang dahilan kung bakit naaakit ang Divine Beast sa Fusang Tree ay dahil hindi sapat si Manok lang para bantayan ito at ngayon na nandito na ang dalawang golden crow sa wakas ay ligtas na ang Fusang Tree at sa hinaharap kung sino man sa inyo ang gustong gamitin sila bilang mount o ano paman ay tiyak na magiging pinakamaliwanag kayo sa kalye. Pagkasabi noon ay sinimulan ni Hanju na takutin ang dalawang batang golden crow ng seryoso ang mukha at sinabing binibigyan ko kayo ng pagkakataon na kung kikilalanin ninyo ako bilang master ay hindi lang kayo mabubuhay kundi pwede pa kayong lumakas at doon nagtinginan ang dalawang maliit na golden crow na parang hindi sila kumbinsido at sinabing sa tingin mo kaya mo ba kaming panatilihin? Agad na inilabas ni Hanju ang pressure niya at sinabing ang pagbaba ninyo ay nagdulot ng kaguluhan sa mortal world saan pa kayo pupunta ngayon at mas mahalaga na apektuhan ninyo ang cultivation ko at pinahirapan ninyo akong tiisin ang sobrang init sa loob ng maraming taon. Sumingit rin si Merong Chi para suportahan siya at sinabing nasunog ang mga spiritual herbs sa secluded Immortal Mountain dahil sa inyo at kung gusto nyo talagang mamatay pwede kayong gawing maliit na wild chickens too na may spiritual herbs. At dagdag niyang Tiandong na okay full golden crow meal set at baka maging bestseller pa sa Jade Pure Holy Sect ito. Dahil bata pa ang dalawang nilalang ay madaling natakot ang dalawa sa grupo at agad na lumuhad para sumuko at doon nag-alala si Sun Chang'an na kapag nalaman ng ibang sekta na nandito ang golden crow pupunta ba sila sa Jade Pure Holy Sect para maningil. Sinabi ni Hanju sa lahat na itago ang usapin tungkol sa golden crow, tapos inukit niya ang Six Paths Ultimate Seal sa dalawang maliit na golden crow at sinabi niya na mabigat ang mga kasalanan ninyo at naging mortal enemies na kayo ng mga nilalang sa mundo ng mga mortal kaya mula ngayon hanggat walang pahintulot ko ay bawal kayong umalis sa secluded Immortal Mountain kasi tinatanggap ko na kayo bilang isa sa atin at habang nandito kayo kailangan ninyong igalang ang mga elders at huwag saktan ang mga kapwa ninyo disipulo. Pagkarinig nito parang tumigas ang gulugad ni Manok at sinabing master sabi ni Shizuan Fairy na mga divine beasts ang dalawang batang ito pero hindi naman sila mukhang ganoon kalakas. Malamig na tiningnan ni Hanju si Manok at ipinunto na tama ka kasi katamtaman lang ang cultivation level nila kasi nasa Mahayana Realm level lang kaya natakot si Manok hayang dalawang yan ag Mahayana Realm level. Inutusan ni Hanju ang dalawang golden crow na bantayan ang Fusang Tree kasama si Manok at sinabi niyang itanong niyo na lang sa matabang manok kung may mga katanungan kayo at huwag ninyong husgahan sa itsura yang manok na yan kasi phoenix yan at yan yung sobrang sarap na gusto ninyong kainin. Muli na namang napasigaw sa takot si Manok kasi ngayon kailangan pa nitong tumira at kumain kasama ang natural na kaaway nito kaya sabi niya master talagang hindi mo na ba ako mahal? Sinimulang ipakilala ni Sun Chang'an sa dalawang golden crow ang pwesto ng Fusang Tree at sinabing yung nasa unang palapag na mayroong basketball ay doon nakatira ang pugad ng matabang manok, at kayo naman ay sa bagong kwarto sa itaas niyong titira, kaya magkasundo kayo kasi mahalaga ang magandang relasyon sa kapitbahay. Sinabi naman niyang Tiandong kay Manok na ang golden crow ang pinakamatasang bloodline sa Demon Clan natin kaya dapat makisama ka sa maliit na babaeng golden crow, kasi kapag nagpakasal ka sa isang Golden Crow clan ay balang araw para ka na talagang magiging phoenix at dahil puro paalala ang narinig niya ay sumimangot sa loob si Manok. Tapos sabi ni Manok na dalawang Mahayana Realm level na Golden Crow lang yan well ako si Chicken Lord at balang araw tatapakan ko rin sila sa ilalim ng kuko ko. Biglang nagbigay ang dalawang maliit na Golden Crow ng magiliw na tingin sa kanya, kaya dahil naramdaman niya ang bloodline suppression ay hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang mga Diyos, kasi kusa na siyang naghukay ng sariling libingan, kaya di nagtagal may bagong libingan na sa secluded Immortal Mountain. Makaraan ng isang taon may bisitang dumating sa secluded Immortal Mountain, at si Zuan Qingjun yun na balak umakyat sa mas mataas na realm. Dahil sa lawak ng kanyang kaalaman, agad niyang nakilala ang dalawang maliit na Golden Crow at sabi niya na ang mga nakatira sa Fusang Divine Tree ay mga Divine Golden Crow talagang pambihira ang lugar ng little boyfriend. Nang marinig ni Manok na may pumupuri sa Golden Crow sumambulat ito mula sa libingan nito sa sobrang galit at sinabing sino ba ang panaybanggit ng Golden Crow hintayin niyo lang kapag nagising ang bloodline ko kasi may sorpresa ako sa inyo. Bahagyang ngumiti si Zuan Qingjun na sinabing hindi ko akalaing may tapang ka pala maliit na phoenix. Nakilala agad ni Manok si Zuan Qingjun at alam nitong siya ang tunay na mistress ng bundok na ito. Naglabas si Zuan Qingjun ng isang demon pill at sinabing malapit na akong mag-ascend kaya ito ang Mahayana Demon Beast Inner Pill para sa'yo kaya magpursige ka lang maliit na phoenix. Biglang naunawaan ni Manok ang pakiramdam ni Hanju na naisip na anong lalaking tatanggi sa isang mayaman at generous na rich lady, na basta-basta lang namimigay ng Mahayana Realm Demon Pill, kaya masyadong swak na maalat at matamis kaya sinong lalaki ang hindi magugustuhan nito. Sa oras na yun lumabas na rin si Hanju at tinanong anong hangin ang nagdala sa'yo rito.
Matabang manok, hindi ka ba marunong magpasalamat? At doon lumabas si Hanju nang nakangiti kasunod ang nalilitong si Enlightenment Sword. Aakmang magpapasalamat si Manok nang hindi binabanggit ang pangalan ni Zuan Qingjian pero bigla nitong binaliktad ang sitwasyon at masayang sinabi na salamat wife of the master. Kaya napatawa si Zuan Qingjian, pero bigla namang sumingit si Enlightenment Sword, isa na namang Lady Master. Agad na nanlaki ang mata ni Zuan Qingjian na tinanong anong ibig mong sabihin na isa na namang Lady Master, bakit mayroon pa ba? Kaya biglang kinabahan si Hanju na sinabing bata pa siya kaya huwag mo siyang pakinggan kung ano-ano lang sinasabi niya. Ngumiti si Zuan Qingjian kay Hanju na pasunod mo na pati ang Golden Crow, siguradong nasa Mahayana Realm ka na rin siguro ano, at tumango si Hanju at pakiramdam niya ay may mas malalim pang kahulugan ang sinabi nito. Sabi ni Zuan Qingjian na hindi nakapagtataka kung bakit pwede ka nang magtago ng mga magaganda sa Golden House at sa dami ng divine items na nasa paligid mo ay mabilis talaga ang cultivation mo. Pagkarinig nito biglang pakiramdam ni Hanju ay may namiss siyang mahalagang bagay. Tanong niya sa sarili, kaya ba siya pumunta dito kasi nagka-interes siya sa Fusang Tree at naghahanap lang ng dahilan para kunin ito, at napansin niya bang sobrang laki ng spiritual energy leakage dito na kumukhang kapag nagpatuloy ang pagunlad ng lugar na ito ay siguradong mapapansin ito ng mga makapangyarihang nilalang. Sa sandaling yun parang sumagot ang system ni Hanju at agad na lumitaw ang system notification na pwede kang pumili ng isang lokasyon at ang system ang gagawa ng barrier sa lokasyon at ang mga cultivator sa labas ng barrier ay hindi makakaramdam ng pagbabago sa loob. Tila nakalimutan ni Hanju na may ganitong feature ang system niya kaya agad niyang inutusan ito na i-activate ang barrier. Dahil sobrang bilis ng pagtaas ng kanyang cultivation ay 2 beses nang nag-evolve ang barrier at ngayon ay kaya na nitong takpan ng perpekto ang buong secluded Immortal Mountain. Tumango si Zuan Qingjian na hindi ka pala kasing engot gaya ng akala ko kasi talagang maganda ang epekto ng barrier na ito. Pero kailangan mo nang maging maingat sa hinaharap at huwag basta-basta magpakita kasi may ilang makapangyarihang nilalang na nagsisimula ng mapansin ang lugar na ito pero hindi pa natin alam kung sino sila. Pagkatapos niyang magsalita ay naglakad si Zuan Qingjian papunta sa cave dwelling ni Hanju at ipinahiwatig na sumunod si Hanju dahil may sasabihin siya. Inutusan ni Hanju sina Manok at Enlightenment Sword na bantayan ang pasukan at huwag hayaang may makaistorbo. Kaya nalito si Enlightenment Sword habang si Manok naman ay mapang-uyam na nagsabi huwag kang makialam bata kasi ano pa nga ba ang gagawin ni Master at ng asawa sa cave dwelling. Pagpasok nila sa kuweba ay tiningnan ni Zuan Qingjian ang mga kayamanang nakakalat sa paligid ng cave dwelling ni Hanju at labis siyang naantig at sabi niya na noon akala ko si Ji Xianshen ang pinakamataas na prodigy sa ilalim ng langit pero ikaw pala talaga yun. Maling-mali ako noon pero nagpapakita rin yun na maswerte akong nakilala kita nang hindi ka pa malakas at ngayon na umabot ka na sa ganitong level little cultivation partner ay iniisip mo na bang itapon ako? Ngumiti si Hanju na sinabing syempre hindi kasi malaki ang naitulong mo sa akin kaya kapag kailangan mo ko sa hinaharap ay tiyak na tutulungan kita ng buong lakas. Magka-cultivation partner man sila ay napakagalang pa rin nila sa isa't isa at doon tumalikod si Zuan Qingjian at itinaas ang kanang kamay na ipinuntong hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi may oportunidad ako para sa'yo, gusto mo ba? Kaya nagulat si Hanju na sumagot na sa Mahayana Realm level na ako kaya wala nang silbi sa akin ang mga makamundong oportunidad pero huwag mo sabihin. Habang nagsasalita sila, biglang nagbago ng napakaganda ang anyo ni Zuan Qingjian at sinabing oo, eksakto ang iniisip mo kasi kaya kitang samahan sa pag-akyat sa Immortal World. Habang naglaho ang ordinaryo niyang hitsura, at napalitan ng nakakahalina at napakagandang mukha na may kaakit-akit na mga mata at pino ang mga linya, sandaling natulala si Hanju. Totoo ngang hindi magiging ganoon ka-ordinaryo ang Demon Lord, pero tanong nito, ano sa tingin mo, gusto mo bang umakyat kasama ako ng ganito ang hitsura? Pero umiling si Hanju na sinabing ayoko pang umakyat, kaya nagtaka ang Demon Lord at tinanong bakit ayaw mo pang umakyat, alam mo namang mas lalaki ang tsansa nating makapag-ascend kung magkasama tayo. Walang magawa si Hanju na ipinaliwanag na may mga nilalang sa Immortal World na na-offend ko kaya kung aakyat na ako kasama ka ay baka madamay ka pa kaya mas mabuti kung manatili na lang ako sa Mortal World at mag-cultivate. Akala ni Zuan Qingjian natatakot lang si Hanju sa tunay na boss ng Green Python Great Sage pero sinabi ni Hanju sa kanya ang tungkol sa Vermilion Bird na isa pang divine beast na naghihintay lang na patayin siya. Nang marinig yun napakunot ang noo ni Zuan Qingjian at tiningnan si Hanju ng matagal. Kaya bigla niyang naramdaman na ang lalaking nasa harap niya ay puno ng hiwaga na parang siyang pinakamisteryosong palaisipan sa mundo. Tapos ay sabi niya na kung ganoon tutulungan pa kita ng isang beses bago ako umakyat. Lumapit siya kay Hanju at nakangiting nagtanong, gusto mo bang mag-cultivate kasama ko ng kalahating taon? Instinctively ay gusto sanang tumanggi ni Hanju pero naalala niya na talagang malaki ang naitulong ni Zuan Qingjian dahil marami na itong resources na ibinigay sa kanya noon at saka hindi rin naman pangit ang itsura nito kaya pumayag si Hanju. Inisip ni Manok na si Master at ang Mistress ay sasabak sa 6 na buwang pakikisalamuha,
Kaya agad nitong itinulak palayo si Enlightenment Sword at sinabing may kakainin si Master kaya huwag kayong manood mga bata at bilasin nyo at umalis na. Pagkatapos ay na-imagine ni Manok ang susunod na bahagi ng kwento ni Hanju. At sa isip nito pagkatapos ng matinding pagsasama ay magkakaanak si Master at si Mistress Zuan Qingjun at pagkalipas ng 6 na buwang pagbubuntis, isisilang ang isang napakagandang babae na pinangalanang Hanling. Ang munting babae ay palangga mula pagkabata at may iba't ibang kakaibang kasanayan ang matututunan, kaya bababa ito ng mag-isa mula sa bundok para patahimikin ang mga demonyo sa mundo, at tuwing bagong taon ay masayang magtitipon ng buong pamilya para magbalot ng dumplings ng sama-sama. Habang nalulunod sa sariling istorya, ibinalik siya sa realidad ni Yang Tiandong na pinaalalahanan nitong hindi pa tapos si Master sa kanya dahil sa pagkakasala nito dahil sa Golden Crow disaster. Sa sobrang pagmamalaki ay nakapag-utos na si Manok kay Sun Chang'an na maghanda ng isang masaganang barbecue feast para kay Hanju dahil siguradong bubuhayin nito ang sigla niya. Nakita agad ni Enlightenment Sword ang paglabas ni Master at Mistress at inakala ni Manok na pagod si Hanju. Pero kabaliktaran ang nangyari kasi mas masigla pa sila ni Zuan Qingjun at tila lalo pang tumaas ang kanilang cultivation. Biglang gumuho ang paniniwala ni Manok at sinabing asa na yung sinasabing young master saan na si Hanling, kaya tinusok ni Hanju ang balahibo sa likod nito at sinabing kapag nagsalita ka pa tingnan natin kung ano pang maisip mo tungkol sa akin at para lang alam mo ay nag-usap lang kami tungkol sa daw ng kalahating taon tapos kung ano-ano na ang pinagsasasabi mo. Ngumiti ng banayad si Zuan Qingjun na sinabing huwag mo masyadong pahirapan ang maliit na phoenix at subukan mong makisama sa mga disipulo mo. Pagkasabi noon ay naging ulap ng demonic energy si Zuan Qingjun at nag-ascend na at sinabihan si Hanju na magkikita pa sila sa kabilang mundo. Naramdaman ni Hanju ang bahagyang panghihinayang habang pinapanood siyang umalis kasi nag-alala pa siya ng daan-daang taon kasi baka magalit niya ang babaeng ito pero buti na lang marahil ay gawa ito ng heavenly daw. At hindi rin matitinag ang aking Taoist heart dahil lang sa isang babae kaya naway maging kasing ganda ng bulaklak ng kapalaran ang iyong paglalakbay. Si Sun Chang'an na abalang nag-iihaw ay nag-abot kay Hanju ng isang combo ng mutton whip at mutton testicle at sinabing Master kailangan mong mag-replenish pero bakit ang ikli naman ang ginawa niyo ni Lady Zuan Qingjun hindi ba sapat? Sa isang kisap mata 7 taon na naman ang lumipas at sa wakas ay dinala ni Nine Cauldron Sage pauwi ang Jade Pure Holy Sect Demon Subduang Squad at natagalan sila ng maraming taon dahil aksidente silang napunta sa isang sinaunang secret realm habang papunta rito. Binuksan ni Hanju ang interpersonal relationships para tingnan ang mga mensahe niya at napakunot noo si Hanju kasi nakahanap na naman si Fang Liang ng swerte at tuloy-tuloy pa rin ang streak niya ng magandang kapalaran kaya kung magpapatuloy ito ay baka bumalik siyang parang tunay na immortal at si Ji Xianshen bakit masyado siyang nagmamadaling umalis sa mortal world kung pwede namang manatili at maging pinakamalakas sa ilalim ng langit. Napansin rin ni Hanju na nakakuha si Mofachu ng demonic providence at nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito huwag mong sabihing titipunin ng mga demonyo ang mga demonic path cultivator at lilito silang muli mukhang siguradong hindi sila susuko. Biglang may pamilyar na boses sa likuran ni Hanju na sinabing Ginoo sobrang miss na kita kaya napakunot ang noo ni Hanju na naisip na hindi siya nahulog sa kamay ng Demon Lord pero hindi pa rin makakaligtas dito. Doon ay excited na tanong ni Nine Cauldron Sage na Elder Han ikaw ba ang pumatay sa Demon Emperor? Pero sinabi ni Hanju na huwag itong ikalat para makaiwas sa gulo kasi hindi pa sobrang lakas ng Jade Pure Holy Sect. Tiningnan siya ni Xing Hangshan ng puno ng paghanga at sinabing as expected sa asawa ko ikaw na talaga ang pinakamalakas na cultivator sa mundo pero mabilis na tumanggi si Hanju na sobra naman ang sinabi mo kasi marami pang nakatagong malalakas na nilalang sa mundong ito kaya huwag nating maliitin ang mundo. Pero sabi ni Hanju na wala akong paki sa iba kasi ang asawa ko ang pinakamalakas at doon nagpakita rin si Shizuan Ferry ng malalim na pag-iisip habang inaalala ang nakaraan kasi hindi niya akalaing ang disipulong ito na noon ay napakaraming sakit ng ulo ang ibinigay sa kanya ay magiging pinakamalakas na cultivator sa mundo sa loob lang ng ilang daang taon at dahil dito ay may napagtanto rin siya na napakahalaga talaga ng talento kasi kapag may pambihirang talento ka ay hindi mo na kailangang maglibot pa sa mundo kasi mabilis pa rin ang pag-usad ng cultivation mo pero kung kulang ka sa talento ay kahit gaano karami pang pagkakataon ang dumating ay mahirap pa ring maabutin ang mga prodigy ng mundo. Tapos ay sinabi ni Shizuan Ferry na sa mga huling araw ay may lumitaw na true devil sa mundo at pamilyar sa iyo ang pangalan niya. Pero walang interes na sagot ni Hanju na si Mofachu ba? Tanong ni Nine Cauldron Sage sa tingin mo kailangan na nating maglabas ng kill order kasi kapag talagang sirain niya ang pangalan ng Jade Pure Holy Sect baka isipin ng mga tao na ang Jade Pure Holy Sect ay sekta ng demonic path. Tanong ni Hanju kung sinimulan na ba ni Mofachu ang pagpatay pero sabi ni sect leader na hindi pa pero ang sabi-sabi ay isa raw siyang true devil kaya sagot ni Hanju na kung ganoon ay hayaan muna natin siya kasi maganda ang impression ko kay Mofachu pero hanggang doon lang yun at kapag lumampas siya sa linya ay hindi ko siya palalampasin at pipigilan ko siya.
Kasabay nito nakatanggap si Hanju ng system notification na si Di Hongye ay may magandang impresyon sa iyo at ang kasalukuyang favorability ay 3 stars kaya nagtaka si Hanju na tinanong sino si Di Hongye. Talagang gulat na gulat ang lahat nang makita ang dalawang maliit na golden crow, kasi hindi nila inakalang ang mga araw na pwedeng sumire sa mundo ay ang dalawang munting ito lang pala. Binigyan ni Nine Cauldron Sage si Hanju ng thumbs up at sinabing sino bang mag-aakalang ang matagal nang hindi nalulutas na misteryo ng pagkawala ng Golden Crow ay dahil sa iyo at kung hindi lang dahil sa posisyon ko at sa edad natin gusto ko sanang tawagin kang senior brother. Matapos ang ilang palitan ng magagalang na salita ay yumuko si Hanju para bamulong sa dalawang maliit na Golden Crow na kumusta na kayo dalawang magkapatid na Golden Crow. Mula ngayon kung may kailangan kayo sabihin niyo lang sa akin pero sa isip niya ay nakakuha siya ng utos mula sa ina nilang dalawa. Lumalabas na bagong-bago lang na nakatanggap si Hanju ng system notification, na si Di Hongye at hindi alam ang cultivation level niya at siya ay mula sa Golden Crow Divine Race at noon ay nagsilang siya ng 7 Golden Crow para sa kanyang asawa pero ang dalawang pinakabata ay pinalayas mula sa Golden Crow Divine Race dahil mahina ang talento nila kaya nag-aalala si Di Hongye sa kanyang mga anak sa labas pero nang malaman niyang inampun mo ang dalawang maliit na Golden Crow ay gumanda ang tingin niya sa iyo pero kung papatayin mo ang dalawang maliit na Golden Crow ay magkakaroon si Di Hongye ng matinding galit sa iyo at hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakikita na patay at ang kasalukuyang favorability niya sa iyo ay 3 stars. Lumalabas na siya pala ang ina ng Golden Crow at palihim na nakahinga si Hanju ng maluwag kasi buti na lang at hindi niya pinatay ang dalawang maliit na Golden Crow dahil siguradong tapos siya at ito rin ang unang pagkakataon na nakatagpo ang system ng isang nakakatakot na nilalang na hindi nito kayang ma-detect ang cultivation level. Dahil may magandang impresyon ng ina ay ibig sabihin hindi siya tutol na maging master nila ako, at kung may paraan para tulungan ang maliliit na Golden Crow na lumakas at kapag umangat sila sa mas mataas na realm level balang araw ay baka magkaroon pa ako ng malakas na backer. Hindi gustong patagilan ni Hanju si Nine Cauldron Sage sa mga pambungad na usapan at sinabi niya na ngayong payapa ang mundo bakit hindi natin hayaan ang mga disipulo ng sekta na lumabas at magpakadalubhasa muna at sumang-ayon naman si Nine Cauldron Sage at sinabing pareho rin ang balak niya. Ngayon ay sisimulan na niyang tanggalin ang mga restriction ng sekta para makalabas ang mga disipulo at maghanap ng sariling kapalaran at pagkasabi noon ay mabilis siyang umalis. Pagkaalis ni Nine Cauldron Sage balak sana ni Hanju na seryosohin ulit ang cultivation niya kasi kahit malakas na siya sa mundong ito ay wala siyang balak maging tamad pero sa pagkakataong ito gusto niyang manatili ng mga malalapit sa kanya kaya gusto ni Hanju na ipasama si Shizuan Fairy at si Changyu para mag-cultivate kasama niya ng ilang sandali. Sabi niya kay Shizuan Fairy na ang essence ng breakthrough ko sa Mahayana ay nariyan pa rin at makakatulong yun para gabayan kayo sa susunod na level. Hindi inaasahan ang imbitasyong ito at sandaling natigilan si Shizuan Fairy bago siya pumayag, at hindi rin inakala ni Sheng Hangshan na kay Shizuan Fairy muna siya nag-imbita at hindi sa kanya. Sa isip niya na malayo na rin ang nilamang ng cultivation ng iba kaysa sa kanya at kapag ikinumpara niya ang sarili niya ay lalo lang siyang nakaramdam na papalayo ng papalayo ang lalaking ito. Pagkatapos ay may isa pang alok kasi inimbita rin ni Hanju si Sheng Hangshan na mag-cultivate kasama nila. Pero umiling ito na sinabing asawa baka okay na kahit hindi ako kasama kasi sapat na sina Shizuan Fairy at Changyu na kasama mo. At saka natural na gifted si Shizuan Fairy at naging sect elder ng maaga at si Changyu naman ay talagang kahanga-hanga kaya pareho silang mas bagay na mag-cultivate kasama mo kaysa sa akin, at sa tingin ko mas mabuti pang lumabas ako para maghanap ng mas magandang oportunidad. Nagtaka si Hanju kasi noon siguradong masaya sanang papayag si Sheng Hangshan. Nagpaliwanag si Shizuan Fairy Miss Shing mali ang intindi mo kasi hindi naman kami cultivator partner ni Hanju, pero sumagot si Sheng Hangshan na ayos lang kasi wala naman akong problema kung may iba pang cultivation partners ang asawa ko. Ang ikinababahala ko lang ay baka maiwanan ako sa cultivation kasi malayo ang agwat ng talento ko sa talento ni Shizuan Fairy at halos imposible nang umabot ako sa Tribulation Crossing Realm level. Pagkarinig sa tapat niyang sagot ay natahimik sandali sina Hanju at Shizuan Fairy at sinabing totoo nga kung walang malaking pagkakataon mahirap talagang magbago ang sitwasyon. Bahagyang ngumiti si Sheng Hangshan at ipinunto na kaya imbes na sayangin ko ang oras ko sa bagay na wala namang kasiguraduhan ay mas mabuti pang lumabas ako at maghanap ng swerte at baka makakapag-ascend pa ako kasama ng asawa ko. Alam kong marami kang kakaibang paraan, at kahit hindi ako umabot sa Tribulation Crossing Realm ay pwede mo pa rin akong tulungang maipanganak muli na may pambihirang talento. Pero ayokong makita mo akong tumanda, at ayokong maglingkod sa iyo sa ibang katawan matapos ang reincarnation. Kaya kailangan kong subukan para sa sarili ko at para sa ating dalawa na ipaglaban ang pangmatagalang kinabukasan. May isa pang pumalakpak bilang pagsang-ayon, at si Chang Yu yun na sinabing nakita ko ang paglago ni Brother Hanju at natuwa ako sa bawat breakthrough niya.
pero sa bawat isang pag-angat ay lalo akong nakakaramdam na wala akong magawa kasi hindi rin naman top tier ang talento ko at hindi ko siya kayang sabayan kahit buong buhay ko pang subukan kaya naiintindihan ko ang pagkadismaya mo Sister Shing kasi kahit kakaiba ang cultivation environment ng secluded Immortal Mountain ay mas bagay lang ito sa high-level cultivators pero sa talento natin parang sinasayang lang natin ang resources dito at ayokong maging pabigat sa junior brother ko. Kaya gusto ko ring lumabas at maghanap ng pagkakataong magbago. Kaya Miss Shing pwede ba akong sumama sa'yo at tingnan natin kung sino ang tatawa sa huli. Ngumiti si Shing Hangshan na sinabing syempre ayos lang sa akin kasi mas okay nga kung may pamilyar akong kasama. Sa ganitong paraan mahigpit na nagyakapan ng dalawang babae na para bang matagal nang magkaibigan, at napailing na lang si Hanju nang walang magawa at sinabing kung desidido na kayo edi sige sundan nyo ang puso nyo, pero bago kayo umalis ay kailangan ko munang i-upgrade ang Heavenly Puppets ninyo at mag-bonding muna tayo kahit kaunting oras. Hindi nagtagal, may dumating na isang tao sa Jade Pure Holy Sect, at saan man siya magpunta kahit ang pinakamatitibay na soul-chasing flower sa paligid ay nalalanta. Nang makita niya ang boundary marker ng Jade Pure Holy Sect ay napagtanto niyang nagbago na pala ang pangalan ng sekta. Nagsabi ito na sa wakas ay nasa bahay na rin ako at parang hindi ito totoo at matapos ang napakaraming taon ay para akong gumising mula sa mahabang panaginip at may isa pang boses sa tabi niya na sinabing iniisip ko kung maayos pa rin ba ang lahat pero kahit papaano nakabalik na tayo. Master ako ito Suchi ang direct disciple mo at sa wakas nakabalik na ako. Mula ng aksidenteng pumasok sila sa Jade Pure Sect. Sunod-sunod ang malas na damapo sa sekta. Ang Biennial Flying Sword Rally ay nasira, nang ang mga kalahok ay aksidenteng nahulog sa dagat dahil sa biglaang pagbabago sa lupain, at walang nakakaalam na ang lahat ng pagbabagong yun ay gawa ng King of Misfortune. Sa loob ng maraming taon kahit pa pinangunahan ng Green Python Great Sage ang mga demonyo sa pagwasak sa mundo at nagdala ng sakuna sa lahat ng buhay at kahit pa bumaba ang Demon Emperor at pinawi ang lahat sa daraanan niya at kahit pa bumaba rin ang Zudao at sinunog ang langit, ay wala ni isa roon ang nakapagpawala ng composure ni Hanju tulad ngayon. Ito ay dahil na-detect ng system ang pinakamalakas na malapit sa kanya na si Suchi na nasa ika-level 7 ng Spirit Transformation Realm kaya napabulong si Hanju sa gulat ha bumalik na si Suchi pero ba't hindi agad nagbabala ang system? Naisip niya na 3 o 4 na daang taon na rin mula nang huli kaming magkita at tama lang na umuwi siya ngayon pero di ko akalain na hindi siya kayang ma-handle ng monster team ng Demon Sect pero kaunti na lang ang kinatatakutan ko pero mukhang hindi na uubra ang basta-basta na lang na pagsusubok para palayasin siya ulit. Si Suchi na sabik nang makita si Master na matagal na niyang hindi nakita, ay paakyat na sa secluded Immortal Mountain. Sabi niya na ito ang tahanang nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ko at wala nang nakakaalam nito ng mas mabuti kaysa sa akin pero sinabihan siya ni Doggy na noon pa man sinabi mong nag-secluded cultivation ka sa bundok kasama si Master mo at hindi ka raw lumabas kaya sigurado ka bang kabisado mo ang Jade Pure Sect? Sagot ni Suchi na hindi na mahalaga yan pero mag-ikot muna tayo sa inner city bago tayo pumunta kay Master para maranasan ko ang mundong kaligayahan at makakain ng masarap na manok na hindi ko pa natitikman dati pero hindi nila alam na palihim nang lumapit si Hanju sa kanila. Nang makita siya ni Suchi, napasigaw ito na, Master natapos ko na ang misyong ibinigay mo sa akin, at salamat sa lihim mong protection sa mga nagdaang taon pero napaisip si Hanju ng awkward anong lihim na protection ang matinding malas na dala mo ang palaging pumoprotekta sa'yo kaya hindi ko na yan pasanin. Tapos sabi ni Hanju naglakas loob ka pang manggulo matapos bumagsak ang Demon Dynasty ang tapang mo rin kasi nang ahas ka pa talagang pumasok sa teritoryo ko. Nagtaka si Suchi na sinabing Master anong sinasabi mo wala naman akong ginawang gulo pero kumaway lang si Hanju, at isang 9 Dragons Demon Subduing Seal ang tumama kay Suchi, na dahilan para mawalan ito ng malay kaya nagulat si Doggy. Agad na binuhat niya si Suchi at sinabing Master nasaraan ka na ba ng ulo disipulo mo siya pero sinabi ni Hanju kay Doggy na lumayo kay Suchi. Tapos sinabi niya napansin mo ang potensyal kay Suchi at sinusubukan mo siyang iliga sa landas ng demonic cultivator pero iniisip mo bang hindi ko mapapansin? Pagkasabi niya noon ay isang malakas na demonic aura ang lumabas mula sa katawan ni Suchi kaya nagulat si Doggy at sinabing demonic energy pero bakit nasa loob ni Suchi hindi ko pa ito nakita noon. May isang Demon Master na lumutang mula sa katawan ni Suchi at mapanuyang tumawa na sinabing talagang mahusay ka para mapansin mo ang presensya ko. Tinanong siya ni Hanju fellow Daoist bakit ka nagtatago sa katawan ng disipulo ko, pero sabi ng Demon Master para mapansin mo ko ay kailangan nasa Mahayana Realm level ka na kaya pala panayang banggit ng batang ito sa'yo. Nakatanggap si Hanju ng system notification na ito si Demon Master na nasa ika-level 7 ng Mahayana Realm pero itong kaharap niya ay isang soul fragment lang ni Demon Master at siya ang pinakamalakas na Demon Cultivator sa Demon Path sa loob ng 10,000 taon kaya tinuturing na Demon Master at ngayon ay may galit siya sa'yo dahil ikaw si Master ni Suchi at siguradong papatayin ka niya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon at ang kasalukuyang galit niya sa'yo ay 4 na stars.
Biglang kumilos si Hanju at ginamit ang Six-Path Soul Engravings para subukang kontrolin ang soul fragment ng Demon Master. Galit na sabi ng Demon Master na anong ginagawa mo kasi dapat mag-ingat ka kasi kung sasaktan mo ang soul fragment ko ay siguradong pagbabayaran nito ng buhay ng disipulo mo. Ang katawan ng batang ito ay hawak na ng soul fragment ko at kapag winasak mo ako ay masisira rin ang spiritual sense foundation ni Su Chi pero sabi ni Hanju na iano ngayon kaya patuloy na nagbanta ang Demon Master na ang totoong katawan ko ay gumagala sa mundo at hindi ako nailate sa paghiganti kaya kapag inatake mo ang soul fragment na ito ay ihanda mo ang leeg mo at hintayin ang tunay kong katawan na personal na dumating para maningil. Kalma lang si Hanju na sinabing ang pagpatay sa mga nasa Demon Path ay tungkulin naming nasa Righteous Path. Pero wala naman tayong personal na alitan kaya kapag binitawan mo ang disipulo ko ay papayagan kitang umalis ang soul fragment mo ano sa tingin mo kaya doon ay may paghamak na sagot ng Demon Master na okay. Pagkasabi noon ay lumabas na siya sa katawan ni Su Chi, kaya nagising si Su Chi at biglang umusbong ang galit niya sa Demon Master at tinanong Demon Master kailan pa nangyari pinapanood mo ba lahat ng kilos ko. Kontento si Hanju sa nangyari at sinabihan ng Demon Master na pwede ka nang umalis. Kahit ayaw ng Demon Master ay umalis din siya at nagpaalam habang papaalis at doon nakita ni Hanju ang system notification na tumaas pa ang galit ng Demon Master sa kanya at naging 5 stars na. Nababahalang sabi ni Su Chi Master gusto niya akong gawing disciple niya pero tumanggi ako kaya mag-ingat ka baka mag-higanti siya sa'yo pero pinaamo siya ni Hanju na huwag kang mag-alala kasi pinaglalaroan ko lang naman siya. Pinahulog ko lang siya sa bitag kasi kapag bumalik ang soul fragment niya sa tunay niyang katawan ay pareho rin ang sasapitin niya kay Jinai He. Sa isip niya na ang panlabas na paggamit niya ng 9 Dragons Demon Subduing Seal ay pinilit lang palabasin ng Demon Master, pero isa lang pala itong panlinlang at may nakatagong patibong pa siya kasi kahit Mahayana level siya ay hindi niya mararamdaman ang kahit kaunting bakas. Dinala ni Hanju si Su Chi at si Doggy pabalik sa secluded Immortal Mountain. Sa gate ng bundok, maraming disipulo na nakarinig ng balita ang nagpunta para makasilip at sina Son Chang'en at Enlightenment Sword naman ay nakita ang maalamat na second senior brother na si Su Chi kaya sabi ni Son Chang'en siya na ba ang maalamat na second senior brother medyo gwapo siya. Pero doon ay mabilis na dinala ni Hanju si Su Chi sa cave dwelling para sa closed door cultivation. Sa oras na yun sinabi ni Manok kay Doggy na, ang tagal na rin mula nung huli tayong magkita anak kumusta ka na sa labas. Terrace par tayo para makita ko kung hanggang saan ka na. Iniisip ni Doggy sa sarili na nagtatanong pa talaga siya, kahit alam niyang mas mataas ang cultivation niya kaysa sakin kaya kung mag-sparring ay siguradong mabubugbog ako ng gusto nakakainis kasi matapos ang napakaraming taon ng hirap sa labas ay hindi pa rin ako kasing lakas ng mga nanatili lang sa bundok na ito. Sinimulan ni Doggy na isa-isahin ang ibang tao sa paligid at maghanap ng pwedeng pagbuhusan ng init ng ulo at naalala niya si Yang Tiandong at naisip na hindi ba't nasa Soul Realm level lang si Yang Tiandong nung magkasama kami pero ngayon ay umabot na siya sa spirit transformation ng napakabilis kaya malamang maraming itinuro si Master sa kanya kaya kahit mas mababa ang realm level niya sa akin ay malamang matatalo lang ako sa sparring lalo na't nakatalo na rin si Master Hanju ng mas malalakas pa. Pagkatapos ay tiningnan niya si Son Chang'en at naisip na mukhang pareho lang ang cultivation level nito kay Yang Tiandong pero halos walang katapusan ng spiritual power niya at mukhang defense specialist ito kaya siguradong hindi ako mananalo sa laban ng patibayan dito. Pagkatapos ay nakita niya ang nag-iisang babaeng disipulo na si Enlightenment Sword at naisip na walang katapusan din ang spiritual power ng babaeng ito pero nasa soul realm lang ang cultivation niya kaya baka kaya ko siyang apihin ng kaunti pero dahil alam kong ang babaeng ito ay may napakalawak na kapasidad sa spiritual energy ay siguradong paborito ito ni Master kaya mas mabuting maghinay-hinay ako. Sa huli ay itinapat ni Doggy ang tingin niya sa isang maliit na sisiw sa bakuran. At naisip na alam kong walang hiya ako pero kailangan ko ng isang panalo ngayon para mapanatili ang dignidad ko bilang Primordial Chaos Great Sage at para di nila isipin na walang kwenta lang ang paglabas ko. Hindi makapaniwala ang Golden Crow na siya pala ang napili ni Doggy. Pinili siya ni Doggy na makasparring kasi tila itinago nila ang aura nila at sa panlabas ay parang karaniwang manok lang sila kaya sabi ng isa na ako ba sigurado ka? Itinuro ni Doggy ang maliit na Golden Crow at sinabing oo ikaw at sa isip niya na hindi ako nagdadalawang isip kahit mga bata nakakainis di ba kaya oo walang hiya ako pero sigurado namang magmamakaawa sina Yang Tiandong at ang iba pa na huwag atakihin ng mga sisiw at syempre magkukunwari ako na palalampasin ko na lang sila at sa ganitong paraan ay maipapakita kong may pwesto na rin ako sa bundok na ito. Sa gulat ni Doggy ngumisi lang si Manok at ang iba na sinabing sige lang mag-spar na kayo. At sisiw huwag kang magpigil kasi matagal na rin namang gustong turuan siya ng leksyon ni Master kaya gawin mo lang ang gusto mo. Nang marinig yun biglang uminit ang ulo ni Doggy na sinabi sa sisiw na maliit ka pa huwag kang masyadong mayabang pero ngayon tuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa nakatatanda. Habang pinapanood ito ng lahat ay lumabas ang karaniwang ekspresyon ng secluded Immortal Mountain.
Sa sandaling kikilos na sana si Doggy, nakaramdam ito ng matinding init na papalapit kasunod ang nakakasilaw na sinag ng araw, at bago pa makareact si Doggy ay nataman na ito ng nakapapaso na sinag mula sa maliit na golden crow at napabagsak. Pinakiramdaman ni Hanju mula sa cave dwelling gamit ang kanyang spiritual sense at tumango ng may kasiyahan na ang asong ito ay matagal nang wala sa bahay kaya talagang nararapat lang turuan ng mabuti. Hindi kinayang panuorin ni Suchi ang pagkakabugbog sa kaibigan niyang si Doggy kasi matapos nilang pagdaanan ang hirap ng magkasama kaya binanggit niya ang tungkol sa pagkulong ni Demon Emperor kay Doggy at Master hindi naman ayaw bumalik ni Doggy sadyang ikinulong lang ito ng Demon Emperor kaya pakiusap patawarin mo na siya. Pinaamo siya ni Hanju na sinabing kung bumalik lang sana ito kasama ni Yang Tiandong noon pa ay wala sanang nangyaring ganoon kaya hayaan na lang natin at sa sandaling yun nagtanong si Manok ng nalilito na Master bakit mo nilagyan ng napakaraming seal si Suchi. Ipinaliwanag ni Hanju na medyo hindi na balanse ang kapangyarihan ni Suchi dahil sa pakikialam ng Demon Master kaya inayos ko muna at sa ngayon sa cave dwelling ko muna siya magko-cultivate hanggang makontrol niya ang ligalig na kapangyarihan at mas mabuting huwag niyo muna siyang yayain sa pangingisda o kung ano paman. Naiinggit sina Yang Tiandong at ang iba pa dahil si Suchi ay personal na ginagabayan ni Master kaya sabi niya na junior brother hindi namin nakalaing personal kang gagabayan and Master at mukhang plano niyang tutukan ka kaya sumagot si Suchi na senior brother huwag kang mag-alala kasi magsisikap akong mag-cultivate at hindi bibigwin ang tapat na pagsisikap ni Master. Sinabi ni Hanju kay Suchi na mula ngayon sa cave dwelling ka na mananatili at mag-cultivate kasama ko kaya emosyonal na sagot ni Suchi na yan na yata ang pinakamainit na bagay na narinig ko sa buong buhay ko at maging si Enlightenment Sword na laging nasa cave dwelling ay pinalabas din ni Hanju na sinabing oo nga pala Enlightenment Sword sa labas ka muna pansamantala kaya nagreklamo si Enlightenment Sword ha Master bakit? Nang marinig ni Doggy na kay Suchi ibibigay ang personal guidance ay lalo itong nalungkot at sinabing parang hindi na ako kayang mahalin kasi hindi man lang ako personal na ginagabayan ni Master pero si Manok ay hindi masyadong pinansin yun at ipinunto na sa kuweba si Master ay nagse-secluded cultivation mula 1 taon hanggang ilang dekada kaya kakayanin mo ba yon? Nagulat si Doggy na sinabing mag-cultivate ng ganoon katagal mukhang hindi ko kaya yun kaya kumuha ng isang bagay si Manok at sinabing idiayos na diba heto kunin mo tapos sumama ka sa team building mamaya. Hindi alam ni Doggy ang rules ng secluded cultivation kay Immortality Fishing Squad kaya tanong ni Doggy anong team building at para saan kaya sumagot si Yang Tiandong na syempre para sa pangingisda at buong gabi kong pinag-aralan ang 18 teknik sa pangingisda kaya hindi tayo uuwi ng walang huli ngayon. Pero doon ngumiti ng mapait si Hanju kasi pagkatapos ninyong makaharap si Suchi ay siguradong wala na kayong isdang may uuwi. Sa oras na yun nakatanggap muli si Hanju ng system notification kaya binasa niya yun at naramdaman niyang mas payapa ang cultivation world kaysa dati. Nakapag-ascend na si Zuan Qingjun at hindi na sigurado kung kailan pa kami magkikita at tila lalong lumalalim sa pagiging true devil si Mufacho kasi nakakuha ito ng Demon Path Divine Ability. At tungkol sa Demon Path nakabalik na kaya sa tunay niyang katawan ang soul fragment ng Demon Master. Sa kabilang dulo ng mundo sa isang tigang na disyerto na nililipas ng hangin at buhangin, bukod sa marka ng Demon Master ay may isa pang marka na naramdaman si Hanju at tinanong bakit may isa pang 6 Paths Ultimate Seal dito. Lumalabas na sina Mo Zu at ang iba pa yun at sa harap ng Demon Master ay nakatayo ang 3 tao na si Mufachu, si Mo Zu at isang babaeng nakasuot ng mahabang bestida. Sabi ni Demon Master na True Devil itigil mo na ang paglaban kasi ang misyon ng Mo family bloodline ninyo ay tulungan ang Devil Clan na ibagsak ang mortal world at kapag tumulong kayo at nag-ambag na wasakin ng human race ay pwede kayong umakyat sa upper realms at maging immortals. Mahigpit na kinuyam ni Mufacho ang kanyang mga ngipin na sinabing wala akong interes sa pag-ascend ninyo at huwag ninyong isipin na gagawin ninyong mga demonyo ang Mu family namin para lang magdulot ng sakuna sa lahi ng mga tao. Ngumisi ang Demon Master na sinabing hindi ba't pumatay ka na ng maraming tao. Sumagot si Mufacho na hindi ko ginustong gawin yun at maraming beses ay napilitan lang ako pero lalo pang nanlait ang Demon Master na ang junior brother mong si Joe Fan. Naalala mo ba kung paano mo siya pinatay kaya doon agad na nanlabo ang mukha ni Mufacho at sumigaw. Matapang ding nagsalita si Mo Zu na Demon Master sumuko ka na kasi kahit may dugo ng demonyo ang Mu family namin ay tao pa rin kami sa pinakapuso namin at kung talagang tutulungan namin ang Devil Clan para palitan ng human race ay wala kaming pinagkaiba sa mga traidor na nagtaksil sa mga ninuno para lang makahanap ng katanyagan. Nang makita ng Demon Master na hindi natinag ang 3 miyembro ng Mo family ay nainis siya at sinabing maliit na babae gusto mo na bang mamatay. Sa paglapit ng nakamamatay na presyon, naalala muli ni Mo Zu si Hanju at dahil nasa Tribulation Crossing Realm lang si Hanju at ang puppet na ipinadala niya ang paggamit nito laban sa Demon Master ay parang paghagis lang ng itlog sa bato, kaya mukhang maghihiwalay na kami.
Sa sandaling yun sumingit ang babaeng nakamahabang bestida na si Mo Yulang ang head leader ng Mu family at sinabing Lord Demon Master kahit ang Demon Emperor noon ay wala ring nagawa kaya ang Mu family namin ay siguradong wala ring maitutulong pero maaari ko bang itanong kung may ipinadalang mga reinforcements ang Devil Clan? Mayabang na sagot ng Demon Master bakit pa kailangan ng reinforcements ako mismo ang tutulong sa Mo family kaya hindi napigilan ni Mo Yulang na magtanong ibig mong sabihin ay mas malakas ka pa kaysa sa yumaong Demon Emperor. May paghamak na sabi ng Demon Master na ang Demon Emperor ba paano niya ako mapapantayan ang dahilan lang kung bakit hindi ako kumilos noon ay dahil gusto kong gamitin ng Demon Emperor para subukan ang lakas ng righteous path at pilitin silang ipakita ang kanilang alas. At para naman hindi ako mapatalsik ng heavenly daw ay sinadya kong pigilan ang aking cultivation pero ang tunay kong lakas ay nasa mahigit kumulang kalahati na patungo sa ika-level 9 ng Mahayana Realm. Pagkarinig nito ay malamig na umismid si Hanju na sinabing talagang may masamang balak ang Devil Clan na nagtatangka silang pabagsakin ng human race gamit lang ang Mahayana Realm pero para silang magpapakamatay lang pero magandang pagkakataon nito para turuan na rin si Mo Yulang ng leksyon at maiwasan ng mas malaking problema sa hinaharap kaya kasabay nito itinaas ni Hanju ang kanang kamay niya at ang gitnang daliri ay itinuro niya sa abot tanaw. Pagkatapos sabi niya Heaven and Earth Mysterious Yellow Boundary Breaking Sword Finger, hindi ba't sabi mo maghihiganti ka kagad at kung gusto ko kaya ko rin yan eh. Sa isang iglap sumiklab ang nakakatakot na pressure at napaatras ng instinctively ang Demon Master pero isang sinag ng espada ang sumilay sa likod niya kaya wala na siyang oras para mag-react at narinig niya ang pag-awit ng isang tila banal na himig mula sa bitak sa espasyo, at sa isang dagandong ay nilamon ng sword energy ang anyo ng Demon Master, at tuluyan siyang nawasak maging katawan at kaluluwa.